Senator Amy Marcos, pinatutsadahan ang kakapalan ng mukha ni Romualdez. Nagbitaw ng maaanghang na salita si Senador Amy Marcos laban sa kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez, kaugnay sa usaping People's Initiative para sa charter change na naglalayong amyendahan ang 1987 Constitution. Sa isinagawang pagdinig sa Senado hinggil sa signature campaign para sa PI nitong Martes, inalmahan ni Marcos ang nakaraang pahayag ni Romualdez na wala umanong pake ang Senado sa People's Initiative. Erwin M. Garcia, Commissioner Socorro B. Inting, Commissioner Ray E. Bulay, Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Commissioner Nelson J. Celis, Commissioner Marlon S. Casquejo. From the Department of Interior and Local Government, we have Undersecretary Lord Villanueva, Undersecretary Juan Victor Llamas, and Attorney Jessie Lañete. From the Department of Health, we have Director Girly Veloso. From the Department of Justice, we have Senior State Counsel Bernadette C. Ongoko. From the Department of Social Welfare and Development, we have Undersecretary Fatima Alia Q. Dimapora, Assistant Secretary Romel M. Lopez, and OIC Director Edwin Morata. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Marie Catherine Nolasco Illescas. From the Department of Budget and Management, we have Director Tricia M. Baraan and Ms. Serena Cristia R. Alba. From the Department of Labor and Employment, we have Director Patrick P. Patriwirawan Jr., Director Ama Carisma L. Satumba, and Undersecretary Benjo Santos Benavides. We also have Honorable Adolfo S. Ascuna Jr., Attorney Jose Manuel Tadeo Chel I. Diokno. From PPCRV, we have Mr. Arwin Serrano. From Lente, we have Attorney Rona Caritos. From San Lakas Coalition, we have Attorney Aaron Pedrosa. Okay. From Code NGO, we have Ms. Ana Abalahin. Okay. And Ms. Liana Cabigas. Okay. From the Alliance of Advocates of Federalism in the Philippines, we have Attorney Nazir Inawat. We also have from the People's Initiative for Reform, Modernization, and Action, we have Attorney Alex Avisado, Attorney Evaristo Gana. We also have Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. From the League of Cities of the Philippines, we have Ms. Majely Monterde. Okay. Meron po bang hindi po natawag na resource person? That would be all. Okay. Mr. Noel Oñate for Pirma. Yes, I mentioned already po. Thank you. Yes, thank you very much, Secretary. We are also awaiting either position papers or perhaps their presence and participation of our former Chief Justice and Ponente of the Santiago ruling, C.J. Davide, the other justices, Justice Ascuna, Justice Art Panganiban, and Justice Carpio. I'm here, Your Honor, Justice Ascuna. Oh, there we are. Thank Oh, you. so sorry. Okay, thank you very much. I wasn't certain you had arrived. Thank you. As we know, the agenda for today are the two Senate resolutions that I have filed, 902 and 903. First, 902, directing an inquiry in aid of legislation into the alleged payoffs and misrepresentations in the signature campaign for the People's Initiative. Secondly, 903, directing the committee to conduct an inquiry again in aid of legislation into the efficacy of Republic Act 6735 in providing for a system of initiative and referendum.
after news reports of the Speaker of the House of Representatives blatantly stating they were addressing the procedural gap and as to the amendment of the Constitution through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. In addition, the report regarding the increase in the budget of COMELEC for plebiscites and Chacha amounting to 12 billion, which had entirely bypassed Congress and your chairperson. In addition to these Senate resolutions, also referred to the committee is the privileged speech of Senator Ronald Bato de la Rosa, which he delivered on 23rd of January, called the Politicians' Initiative, PI, including all the interpellations and manifestations therein. So with that, we have set the agenda, and by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na po natin. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humaba yung kanilang termino. Hindi kayo pabor sa ganon? Hindi po ako sa ngayon, ma'am eh. Ano ba yung charging ko? Siguro na lang kasing konstitusyon eh. Kaya wala akong ideya. Kasi narinig ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. Yun ba yun? Wala kaming alam noon, basta ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako eh, bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo daw. Tapos nung kinabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. Chat-chat change pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga, pag-aralan muna yan. Di ba? Hindi kasi basta-basta oo lang tayo ng oo. Kailangan may alam din tayo. Di ba? Ayoko talaga. Marami din ayaw. Baga ano lang prinsipyo natin eh. Karapatan lang din naman natin na kung ano yung gusto lang natin, di ba? Wala pa akong idea sa konstitusyon natin. Hindi niyo pa po nabasa? Hindi pa. Ay, ako talaga sa totoo lang walang alam dyan. Kasi hindi naman talaga totally pinapaliwan sa mahihirap yan. Sa mga may mga alam na matatalinong tao lang na may alam yan. Di ba? So yung konstitusyon na yan, kanila lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. That is baseless, prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate eh. A lot of speculation. Ayuda kapalit ng firma. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100 piso. Po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na kongresman na signature campaign. May pangako
Bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Ano daw, ayuda daw. Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Sa Angono, Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa Barangay Piniangan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to somebody's documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. Parating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI.